has been a re-upload of a conversation ng ating favorite noontime show dati, ng mga Marites. The original Marites noontime show. Known The as... Buzz! The Buzz! The Favorite natin. Buzz! Ito yung mga... Yan yung mga eksenang bago ka magsimba, manonood ka muna ng The Buzz, makikichismis ka muna. Hindi, kaya nga na-invento daw yung anticipated mass na Saturday. Para makadabuzz ng... because para makadabuzz ang mga tao ng Sunday. Oh. Tsaka, sa sobrang kabisado ko siya, hindi siya noontime. Parang mga around 3 or 4 p.m. Ganon. Oo. Tsaka favorite natin. Lahat ng host kabisado natin, Boy Abunda, Chris Aquino, Femela Beranda, naging host din niya si Rufa Gutierrez. At ang talagang... Tony Ang Gonzaga. favorite natin, yung mga bagsakan na, susunod sa taban! Yan! Si Tito Boy. Susunod! Alam mo ba? Nakasabog na naman! Naging voice over pa ako ng naging VO pa ako ng The Buzz Are you for serious? a while. Yeah, siguro it lasted like 2 years din. Mga ganyan. Era nila Fem yan, nila Femela Beranda. Ano meron? Bakit? Ano yung ni-re-upload? There was a re-uploading of an episode. This is from 2014, but I think it's the show, our podcast is called Lecheng Pag-ibig to. So it has something to do with it. So I think it's timely that we also talk about it. And I want to hear your opinion about this matter, especially because it involves cheating. No? The episode... Bakit pag cheating ako agad? Di pwedeng ikaw lang. Sinasabi ko lang. Sige. Okay. Na cheating ang topic nito. Kaya medyo naging mainit. Although, like I said, no, this episode was almost 9 years ago, no? Meron na nag-repost, nag-resurface, and tawag dito, it was a conversation between Tony Gonzaga, Tito Boy, and Chris Aquino. And I quote, no? Ito ang sinabi, they were talking about if a married man cheats on or has a mistress, no? Ang may kasalanan yung I think nagka-debate dito si Chris tsaka si Tony, you know? Kasi si Tony was not married at that time. No? She was still single. At ang sabi niya, and I quote, no? Ang pangangaliwa ng lalaki ay dahil sa babae o sa mistress. No? At hindi dahil sa asawa. So, ang may kasalanan daw, according to Tony, is if somebody cheats, no, and if the guy is in a relationship, ang may kasalanan yung kabit, no? Because yung babae na in love, kahit anong push ng lalaki, kapag hindi mo i-entertain ng babae, wala mangyayari. No? So so sinasabi niya yung kabit, yung correct, number 2. ang may kasalanan. Because you know that... Tapos si Chris, on the other hand, ang sinasabi niya, yung guy ang may kasalanan. Yes, because ang sabi niya, teka lang, ang lalaki ang may commitment sa'yo. So, ikaw ang na-betray. So, according to Chris Aquino, it is the guy's fault. In case the guy is the one committed and the girl is not committed, no? So, gets? So, para kay Tony Gonzaga, ang may kasalanan yung kabit. Kasi alam mo naman may asawa to, may commitment tong lalaking to. Ba't ka pumatol? Diba? According kay Chris Aquino, hindi, baliktad. Ang may kasalanan yung lalaki, siya may commitment eh. Oo. Dapat may commitment ka. Huwag ka na masyadong malikot dyan. No? But sabi ni Tony, and I quote, pero diba, ang mga lalaki kasi, ano talaga sila? Babaero by nature. At syempre, marami nagwala. Kita mo, pati makamot ka ng ulo dyan, no? Hindi ko alam kung mag-dandruff ba yan, no? Ikaw ba? Baka nga, baka muto. No? Arguing. Hindi na pakamot ako. Kasi, okay. She was arguing that men cheat, nangangaliwa, because it is part of their nature. O, by nature. By nature. Ganyan talaga mga lalaki. No? Sabi lang, men or women, for whatever your gender is actually, no? LGBTQ, sama na natin dito. Cheating is a choice and the grave of the sin lies towards the one in the relationship, no? Eto nga, ang dami nagkagulo, no? Kasi nga, anong klaseng tawag dito?
debate yan. But I think it's a good topic to discuss, no? In your opinion, let's say, yung lalaki is either married or in a committed relationship at bigla siya nangaliwa. Sino ang may kasalanan? Una kong aawayin yung jowa ko. Tapos aawayin ko rin yung Awayin kabit mo rin niya. kabit. Pareho silang mali. Tama naman. Ako actually, Bakit di ko, lalo na ngayon, kung kasal kami, yan ang panakot ko kay Mike. Sinabi ko sa kanya, subukan mong magloko. Hindi lang ikaw ang aawayin ko. Ipapahiya ko kayo ng magiging kabit mo. pero diba, Ganon, with matching nanlalaki yung mata. Kasi for me, hindi pwedeng isa lang ang sisihin mo dyan. Yun Dalawang tao yung nagkaroon ng kasalanan dyan. So for me, na-invento parehong yung mali. sinabi ni, I think this was said by Plato, no? Nung Plato ulit? Plato, nung 2004 AD. Oo. AD pa? Sabi niya, it takes two to tango. Wow, sa kanya pala nang galing Sa yun. kanya galing yun. No? Yeah, I have No. to agree. Plato. Whether. Kung nandito ka ngayon. True. Okay. I want to give different scenarios, no? With the situation. Scenario 1. Si lalaki committed. Tapos nangaliwa siya sa isang babae na single. Sino ang may mas kasalanan para sa'yo? Alam ba nung babaeng single na committed yung lalaki o nagpanggap na single yung lalaki? Alam ni babae. Pareho pa rin. Let's say, from 0 to 100, parang 100% may mali. Oo, sa akin, oo naman. Siguro mas mapagbibigyan ko pa at baka di ko warlahin yung babae kung wala siyang Kung kaalam-alam. sinabi ni Guy yung na, guy pala is, single ako, wala akong ano. yung mga nagpapanggap na single, maraming ganyan. O kaya yung mga nagpapanggap na on the rocks yung kahit mga dalawa lang. Ay, tayo lang naman eh. yung mga nagpapanggap na on the rocks yung Ayan! relationship. Ilang beses na ba kayo nakarinig ng on the rocks kami? Pero ang totoo, doon lang pala sa lalaki yung on the rocks. Sorry Kasi gusto ba? lang maglandi. Sira yata yun. On the cock narinig ko eh. On the rocks. Diba? Hindi, On the rocks. Oo. So, for me, hindi talaga dapat isang tao lang sisihin dyan eh. Yung dalawang naglandian, Pareho may kasalanan. parehong sisisihin yan. Yes. At wag niyong sisisihin yung biktima. Sino yung biktima? Ha? Yung niloko. Yeah. Yung niloko. Kung siya yung sinabihan na, Diba? single ako. Oh, minsan kasi sinasabi, kasi Mars, baka kaya nagloko dahil sa'yo kasi may pagkukulang ka. Hindi, Kumbaga, ang yung paglalandi kasabihan, ay di ba? kalandian. Yung sikat na kasabihan. Kung walang laman di, ang ref bakit? sa bahay, pumunta ka sa ref ng kapitbahay. May kasabihan na ganyan. Socrates yata nagsabi. Yung dalawang naglandian, ang pinakadapat sisihin, yung biktima, wag niyong sisisihin kasi kahit ano pa yung pagkukulang niyan, ano pa yung problema dyan, kung may problema ka sa partner mo, iwanan mo, wag mong lokohin. Ganun kasimple. Exactly. Ako kasi, ang take ko dyan, Teka, iba sa'yo Sige. medyo Let me hear your thoughts, Sam interesting YG. tong podcast natin. No? Kasi iniisip ko naman na if the first party is the one in a committed relationship, being married, may jowa, whatever, siguro mas tawag dito, of course pareho sila mali, not to defend to defend na mas tama yung isa, pero siguro mas matindi yung pagkakamali niya for me. Kumbaga si Girlie, kabit si Girlie, nasa number 8 o nasa level 8 yung mali ni Girlie. Si committed guy nasa level 10. Level 100. Because sa akin pantay lang. For me pantay lang. kasi alam mong may of course like I said, pareho sila mali. Not to defend that kumbaga sa'yo parehong mali, mas mali lang yung guy. Yun yung sa'yo. or whoever is committed, not for just me, the guy. sa akin, I don't wanna I'm generalize. sorry. Sabi nga, it's a tie, It's a for tie me. for you. Bigyan ko sila ng perfect score pareho. 100 kayo pareho sa akin. Okay. Kasi pareho nyong alam na hindi tama, pero ginaw niyo pa rin. Okay, I have to agree. Sige, basta ako mas
mas matindi pagkakamali ni committed. Pero maling-mali rin si hindi committed, no? Pero mas matindi ang pagkakamali ni committed. Let's talk about this issue na ang mga lalaki babaero by nature. Thoughts as Hindi ako naniniwala a doon. woman. Siguro, I feel like kung 9 years ago pa to, tapos hindi pa nakikilala ni Tony that time, yung husband niya. Kaya ganyan, yung point of view niya that time. Baka nagbago na ngayon. Baka hindi na yan yung paniniwala niya ngayon. Kasi nga sabi mo, this was 9 years ago sa sobrang lumang episode pa ng The Boss. Hindi ako naniniwala dyan kasi may mga lalaking loyal talaga sa Spurs. Siyempre, nakatingin ka sa akin. Ang ganda, gusto ko yung mga... Hindi ikaw yun. Mga nakatingin ka sa akin ng diretso. Ganun dapat. Yan tayo. Pero totoo. Merong mga ganun. Yung di talaga ako titikim kahit ano pang mangyari, kahit sino pang maghubad dyan sa harap ko. God bless. May mga lalaking marunong makontento. God bless. Hindi lahat No. nagloloko, hindi lahat manloloko. But, eto, may but yan. Pero mas maraming lalaki ang manloloko kaysa sa mga babae. Do you think it's by nature? Do you think it's a nature thing of guys na mas malaki? Kasi alam mo, there was this book before. Ang dami kong book na binibring up eh. No. Taray. Ikaw na bookworm. Sa mga kaka, I'm talking about cocks here, no? Mga manok na lalaki, no? Okay. Oh. Okay. Ayon sa nabasa ko, no? Na scientific research, no? A cock will only mate with the hen, no? 5 times. After 5 times, di nila gagalawin yan. Ibang Pero hen cock na yun, ulit. Oo, yeah. Manok yung yun. manok yun. Oo. Hindi manok ang sinasabing pinag-uusapan applicable sa natin. tao yun. No? But, I also think, So, paano sila? Pagka after nila dun sa isang hen, lilipat na sila. Pagka 5 beses na sila dun. Next, na. On to the next. But those are cocks, no? And we are people. So this difference. It's different. It's different. No? It's different. Diyos ko, hirap na to. Kasasabi mo yung word na yan Ayan. But, sa akin kasi, like I said, No, like I'd like to ask you, ikaw ba naniniwala ka? It's not a gender thing eh. Okay. So it's not by nature para sa'yo. Lalaki, babae, Parang sa akin mas gay, more of whatever. True. I think it's It's really Yes, it's a choice for me. Yun Oo, talaga siya. Kasi 'di ba, parang Kasi hindi ko rin masabi na by environment kasi may mga kilala ko na sobrang babaero ng tatay nila. But because babaero yung tatay nila, lumaki silang super loyal dahil ayaw Correct. nilang makita. Correct. Kagaya nung kung paano Correct. yung nangyari sa mom nila, yung magiging partner nila. So it's really by choice. Kumbaga, hindi nakapagpigil ng kate. correct. Pero ito, Kaya kumagat na-bring up mo na yan. sa mansanas ni Eva. Mas makate. Pero naniniwala ako siguro na mas makate. Hindi mas nag-cheat mas makate ang mga lalaki. Yan siguro oo. mag-a-agree pa ako by nature. Kung by nature pinag-uusapan natin. Yan siguro. Magkakasundo yan tayo siguro, doon. It's a yes for me. I would agree to that. Pero when it comes to saying a line like men are naturally cheaters, I think that's a different story. Yeah, hindi. Diba? Hindi Medyo naman. mas, I don't know, sensual? Hindi rin eh. Sexual? Maybe, I don't know what the right term is, no? Libog? Mas malibog? Is it Maybe, I libog? don't know. Mas malibog ang Maybe, boys? diba? Kasi yung hormones natin, diba? Parang, Or mas mahirap makapagpigil sa tukso ang lalaki? could be, diba? Diba? So, Kasi imposible namang hindi walang dumarating na tukso sa mga babae. Oo. Meron din naman, mas magaling. sabi Diba? nila, women are better liars. What men can do, women can do better, as they say. Kala nyo. I didn't Kala know. niyo magaling Kasi di kayo? pa ako na, nasadlock sa ganyang posisyon. Wow. Hoy. Diba? But for me, it's not really Pero hindi, ang hirap kasi ang hirap i-generalize that men are cheaters or men are born polygamous. Hindi ako naniniwala sa saying na yun. Siguro before, nung di ko pa nakikilala yung asawa ko. Pero ngayon kasi,
Hindi ako naniniwala talaga dyan. Meron ako talagang mga kilala. Bukod sa'yo. yeah. Wow! Tayo. Alam mo na, papi, BDO account number. Wow! Union Bank account Paki-flash ang number. QR code, no? Para doon natin i-deposit, no? No, kasi siguro, meron nga mga lalaki na super babaero before pero natuto naman Yes, magbago. I also agree with that. It's just a matter I also of agree with that. perfect timing. Perfect timing lang talaga. Mahanap lang nila yung perfect match nila. I'm sure magiging loyal din And naman I think, yan. I think, Pero, on the other hand, papi, meron din kasi talaga akong kilalang lalaki na hindi tumitigil. Ay! Kumbaga hanggang ngayon kahit kasing edad nyo na ni Mike. Ay, hindi lang kasi Ganun edad pa rin, namin. pukpok. I know guys who are like in their 60s still. Mainit pa! See, pukpukan pa rin ang laban. Mainit pa rin. Oh, hindi talaga napipirme sa isang babae. And I don't know why, kasi pare-pareho lang naman butas yan. Ba't nyo kailangan maghanap ng iba-ibang butas? I think, Yun ang sa akin, think ha? It's not that. It's not the butas. It's the thrill of the chase, eh. It's the it's not the butas, eh. It's the kaya ko pa to. It's the satisfaction you get. Oh, it's the Yes, ego? exactly. It's the ego of You men? get na parang, okay, may mainit pa ako. Kaya ko pa to. Wala to. Age ain't nothing but Ako, a number. more than the ego, it's more of the libog for me. Gusto lang nila talagang tumikim ng iba't But there ibang are guys putahe. also, and girls. Para lang tayo, gender safe tayo. Gays also, sama na natin. Na hindi titikim, pero lalandi. Just to see if may kakagat. Napag-usapan na natin yan. Cheating pa rin yun. Counted Not pa to rin say it's yun. not cheating, Oo. but there are also those kind of people na hindi, walang walang galawan. Yan naman pinagtataka ko. Bakit ka palalandi kung di mo naman, di ba, papasukin ng Kasi nga, butas? you just, Kung hanggang landi. you What just- satisfaction you wala. have from it? I mean, dahil lang Yeah, yung it's an ego ego mo thing. lang na, uy, kaya ko pa. it's an ego, it's a mental thing, it's a, kaya ko pa. Ano kaya nyo sa akin? Diba? I'm still attractive. No, I may be 60 years old, 70, but I am still attractive. Girls, Gusto lang nilang patunayan na may asim yes, pa they sila. still want me. I'm not gonna do anything. I'm not gonna cheat. I'm not gonna touch anyone. But I can just prove to you na kaya pa. Kaya ko pa. And as they say nga, itong topic ng thrill of the chase is very, very huge. It's a crazy topic. We can go on talking about this for so long, no? Na yun nga daw, di ba? Pag na-excite ang tao, boy, girl, whatever, gay, sa paghabol. Kaya nga ang dami nagsasabi honeymoon stage, di ba? Yung pag nakuha mo na yung gusto mo, could be a person, could be material things, after a while, nawawala yung kasi alam mo, Sasubside. nakakuha ko na eh. Kasi doon tayo, yun yung exciting eh. Di ba? Yung naghihintay ka ng reply. Di ba? Naghihintay ka ng, oh my God, lalabas ba kami tonight? Oh my God, mamumuamol ko ba siya tonight? Di ba? Let's admit it. As human beings, we get excited with that shit. Di ba? Parang just the thought of it na parang, shit, mamaya, makikita ko siya. Oh, pag-asawa mo na, talaga magkikita kayo mamaya. Wala kang choice. Magpakita ka mamaya. Kundi ba, good luck. Naumay ka na. Naumay ka na. But, I think I think sige. that could be human nature. The thrill of the chase. We all want to see, number one, if kaya pa, if we can get what we want. And I'm not just talking about relationships here. Diba? Even goals. Or even, something you want in life. aside from thrill of the chase, parang tayo, siguro kagaya din sa mga bago nating stuff na binibili, same din sa mga bagong taong titikman or lalandiin natin. Kasi di ba pag may bago tayong, halimbawa, bagong bag or bagong motor, huy, super excited ka. Gising ka ng Bagong 5 a.m. kotse, para sarap mag-ride. sakyan. Oh. Yes. Pero pag tumatagal na, parang medyo excited ka pa rin naman, pero hindi na kasing excited nung first day mo siyang hindi na- makita. Same din with dun sa mga lalandiin Exactly. natin or di mo pa natitikman tas mukha siyang masarap. Parang na-excite ka na, same kaya nito yung lasa nitong isa. Or, Yung di ba, parang ano kaya mga ganon. ginagawa nito? Di ba? Ano kaya mga
mga moves nito, diba? But trust me, no? Once that you're also over that phase, and if you do get you catch the chase or whatever, no? Ganun din eh. Diba? It will also get to the point where, okay, nakuha mo na. What's next? That is why nagtataka ako dun sa mga tao na hindi tumitigil. Kasi nga parang iniisip ko, oh my gosh. Do you think it's an addiction? Nandun siya sa edad na dapat nagsisettle. Oh, hindi addiction eh. Parang nasanay na sila sa ganong klase ng buhay. Plus the fact na takot sa responsibility and commitment. I think mas yun yung nakikita ko. So, chase na lang ako ng chase. Or, tikim na lang ako ng tikim. It could be, tawag dito, an addiction of feeding your ego. Diba? I think more than the feeding the ego talaga, yung kilala ko, na tropa namin ni Mike, na ganun, na hanggang ngayon hindi pa rin tumitigil ka, titikim bar dito, exactly. bar Wala, dyan. may ganyan tayo. Tony. Oh. Na siya na lang talaga. Huwag na lumayo. Oh. O iba yung kakilala namin, sa inyo ganun. So, I think more than the ego, for me, ang naisip ko talaga, takot siya sa responsibilidad. Plus, sinasabi ko kay Mike, yung mga ginajowa niya rin kasi, parang, maayos naman, pero kung makakahanap siya ng mas maayos Iwan niya tong isa. yung mas, hindi ganun eh. Yung babae na magpapatino sa'yo. Or tutuwid ng landas mo. Do you get what I mean? I mean, sa mga ganong klase ng lalaki, hindi pwedeng babaeng kaya niyang hawakan sa leeg. Dapat baliktad. Mas more of babae Mas na. alpha. Teka, Mas hindi pwedeng alpha, ganyan. so to speak. Mas alpha ng konti. Tsaka maayos din yung buhay. Hindi pwedeng jowain niya. Pareho sila ng lifestyle. Mabar, maganito. I mean, di ba? Dapat makahanap ka ng someone na magpapatino nga sa'yo. Kaiba sa lifestyle na meron And I ka. also think, it's nobody's perfect. Let's all admit that, diba? Yeah. But like you said, if you find someone that, makes you happy, that, brings out the best in you, I think you really have to think twice, 3 times, 4 times before doing something stupid. Diba? Before letting your libog take over. Kasi, meron ka ng ganyan eh. Of course, like I said, nobody's perfect. Pero, are you willing to sacrifice all that just for kalibugan? Diba? Tama. And in the end, hindi pwedeng isa lang ang sisisihin natin dyan. Dalawang tao talaga ang culprit dyan ang dapat ikulong at ipako sa krus. Dalawa po sila. And, all the more, I think, like I said, lalo na yung tao may commitment sa'yo. Kasi nag-commit siya sa'yo na maayos. Diba? Si Girlie, mali rin si Girlie. Pero sa akin, yung mali niya Hindi. Huwag mo pinagtatanggol yung mga kabet. Huwag mo pinagtatanggol sa mga. Umiinit yung ulo ko pag pinagtatanggol mo yung mga kabet. Sabi ko nga, kung ako nga maging senator, uno ko ipapasa yung anti-kabit bill. Wow, anti-kabit bill ha. But sa akin talaga it's a tie. 100% pareho. Hindi dapat ang masisihin yung lalaki. Mas dapat siyang una mong awayin, pero pareho lang sila ng level. Pareho lang sila ng level or lalim ng kasalanan. Yes. Siguro may mga babae na ang aawayin lang yung guy, dead ba dun sa kabit? Kasi I mean, relationship natin to, pakialam sa binabae mo. Pero meron din mga, di ba? Meron din naman mga tulad ko na, hindi. Makakatikim sa akin. This is war. Yes, makakatikim, di ba? So, I mean, depende yan sa inyo kung ano yung paniniwala nyo. Pwedeng kagaya nung kay Sam, pwede rin kagaya nung sa akin. Bottom line, para hindi ka marhuli mag-cheat, huwag kang mag-cheat. Ganun kasimple. Okay. Don't do something today that you will regret for the rest of your life. And if you have somebody good, you found somebody good, my God, think about it. Siyempre, nag-aaway kayo, you guys have your, imperfections, but is it really worth it? Think about it. And we hope you enjoyed this episode. My name is Sam RG. And this is Chacha. Hey, don't forget to follow us on our social media accounts. Lecheng Pag-ibig with the number 2. It's Lecheng Pag-ibig 2. We are on Instagram, Twitter. We are on Facebook. And of course, we have our Leche Nation Viber channel where we talk about everything that we discuss on the podcast. Thank you so much for listening. Click that follow button. We're going to see you guys soon. God bless. Be good. Bye.